Di ba tayo? Aking tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling, sa hirap man o sa saya Ay, grabe talaga nangyari ng sabot kamay na pangharap na kung saan ipinakita na nga. Ito nga si Moira. Yes guys, itong si Moira is talagang maraming kadramahan sa buhay, no, na kung saan nga dito is hiniram nga niya yung mic sa warden at buti na lang is mabait itong warden sa kanya at pinahiram kasi nga daw meron siyang sasabihin. And yes guys, sinamantala niya na yung pagkakataon na kung saan nandito nga ang lahat, no, nasa medical mission, tapos lahat ng kasamahan niya dito nga sa kulungan at talagang hindi na siya nahiya kahit na yung mga kasamahan niya, lalo na yung Lotus Gang, no, pinag-asar siya, kinukutya siya na sinasabi na bensan mo, game na kami o larong-laro na kami kasi nga may mga pag-games pa dyan guys dito sa nga medical mission, no, na sabi nga para hindi sila maboring, kumbaga maliban sa mga gamot is maglaro na sila ng games and then may pa-prizes din, no, na kung saan ito nga si Moira is nagiging hadlang pa, no, sa pagiging excitement nila at yun nga guys na sinamantangal niya yung pagkakataon na kung saan dito sinabi niya yung lahat ng nararamdaman niya. Actually dito nga sinabi niya sa kanya daw Apex family, no, na kung saan noon daw nung nandun siya sa Apex, alam ko na karamihan sa inyo o halos lahat sa inyo is naiinis sa akin dahil nga sa masama akong pag-uugali, pagsalita. Ngunit ngayon is humihingi ako ng tawad o nagsosorry ako sa inyong lahat. And yes guys, ito si Moira, no, talaga nagsosorry siya sa lahat pero di mo alam kung talagang totoo ba yun o hindi, no? Di mo alam din kung sincere ba siya talaga sa ginagawa nga niya. Kahit nga yung mga kasama niya sa kulungan. Ako, Moira, di ba sabi namin sa iyo mahirap magpangkap? Sige na, magalit ka na, ilabas mo na yung totoong Moira at totoong pangil mo. Ngunit dito, this time makita natin na si Moira talaga is humihingi ng tawad para sa lahat. Pero ang tanong nga dyan guys is, totoo ba talaga na humihingi na siya ng tawad? Totoo ba talaga na nagbabago na siya? Baka naman nagbabait-baitan lang ito. Please comment down below and please subscribe. At yun nga guys, no, kahit nga itong mga nurses, itong nga si Nurse Evan is tila hindi naniniwala. Makita mo sa kanyang itsura na tila nag-iisip siya kung totoo ba yun, no? Kahit sino man makarinig, no, na kahit nga itong si Dr. Ray, sabi niya konti na lang maniniwala na ako kay Moira. Yes guys, kasi yun nga yung balita na ito ngang si Moira is talaga nagbago na sa kulungan. Pero kung titignan nyo parang ang bilis naman, ano. Pero sa tingin ko, para sa akin lang ginagawa lang ito ni Moira kasi nga gusto niyang makalaya. Wala siyang ibang kakampi kasi dyan sa loob. Lagi siyang ginugulpin ito ni Madam Lotus at nung tropa niya. Tapos iniisip niya rin na kung titigas-tigas siya ng ulo is baka lalo tumagal siya dyan at baka mapahamak pa yung buhay niya. Pero nga ito ngang si Giselle is hindi naniniwala. Yes guys, nako, may expiration yung kabaitan ni Moira at sinasabi nga niya na hindi siya naniniwala dito at sinasabi nga ni Giselle na mukhang ginagawa niya lang yan na magbait-baitan para makalabas nga siya sa kulungan. And this time guys, pinakita naman na ito nga si Doc Carlos is stress na stress. Yes guys, bakit siya na-stress? Wala lang, trip niya lang, hindi, joke lang. Meron talaga itong na-stressan lalo na nung nalaman niya na ito nga si Moira is laging pumupunta dito nga sa kulungan. Unang-una na-stress siya kasi nga ang kasama nga ni Lynette is ito nga si Moira at natatakot nga itong si Carlos dito kay Moira, although sinasabi nga mismo ni Chang Susan na baka naman talaga nagbago na itong si Moira. So bakit pa tayo matatakot at wala namang imposible na magbago ang isang tao doon sa kulungan. Pero kung isipin mo guys na ito nga si Moira is hindi siya ganun kadali magbago, no, na kung saan marami siyang ginawang kalokohan at kasamaan na talagang deserve niya na makulong. Pero pinapakita niyang kabaitan is mukhang hindi yun okay. At natakot nga si Carlos doon kasi nga baka anytime pwedeng sabihin ni Moira yung katotohanan na about doon sa mga kasamahan niya, kung sino yung kasi si Moira ang pinaka primary suspect at leader doon sa pagkidnap dito nga kay Don Pepe.
At dahil wala na si Don Pepe, wala na mga ibang makapagsalita ng katotohanan kundi kay si Moira lang. Paano kung sabihin ni Moira dito nga kay Lynette yung katotohanan? At sinasabi nga mismo ni Carlos dito kay Chang Susan na hindi ako naniniwala nagbago na itong si Moira. Kumbaga sinisiraan to ni Carlos sapagkat sinasabi nga ni Carlos na traitor yan si Moira. Yes guys, matandaan nyo rin na itong hang si Moira is may ginawang kalokohan nga dito kay Carlos. Ito nga yung mastermind kung bakit nadukot at nakidnap nga itong si Lynette. At nainis pa nga talaga si Carlos dito kay Moira, pero wala lang siya magawa kasi may nalalaman din tong si Carlos dito nga sa kidnapping. Kaya once na away niya tong si Moira is baka ilaglag siya neto. Pero yun nga guys, na-stress din isa pa si Carlos dahil nga sa mga nangyari, dahil din nandito rin yung first wife niya na ito nga si Irene Benitez, na kung saan di nga niya alam bakit nandito pa si Irene. Ang hinala nga din yung mga tao sa paligid, lalo itong si Chang Susan na baka inaakit itong si Carlos, no, kasi nalaman nila na ex ito ni Carlos. At this time guys, pinakita nga na ito, tapos na magsalita si Moira, no, excited na yung mga kasamahan niya sa bilangguan kasi nga meron pa daw pa games, no, na kung saan para maging masaya sila at meron din mga pa-prize at bihira din yan mangyari sa kanila, kaya ginagrab na nila opportunity. At sabi nga mismo ng host o ng MC na magkakaroon tayo ng laro at ang laro natin is kailangan ng partner o kailangan dalawa kayo. At ito namang si Moira is sakto kasama niya itong si Zoe, no, at sabi nga niya naghihingi siya ng partner, kaya ang ginawa niya is lumapit siya kay Lynette. And then sabi niya kay Lynette, Lynette, and then nagulat si Lynette na pagtingin niya si Moira pala yung tumawag sa kanya. And then sabi ni Moira na, Lynette, pwede ba kitang maging kakampi o pwede ba kitang maging partner? And then nagulat nga itong si Lynette. At itong si Lynette, kahit itong si RJ nagulat sa paglapit ng Moira. Hindi na talaga inaasahan na ganito na si Moira, kasi tila mo nagbabait-baitan to. Kung maalala nyo rin last episode is talagang niligtas ni Moira itong si Lynette, no, sa kapahamakan ng babagsakan ng box is biglang si Moira yung nabagsakan at niligtas nga niya itong si Lynette, kaya hindi rin siya makatanggi. Ngunit itong si RJ at si Lynette is nag-iisip kung papayagan ba nila si Lynette at ito nga si Moira is magkampi, kasi iniisip nga nila na baka may gawin na makalokohan tong si Moira dito kay Lynette, no, baka ipahiya o baka gantihan ito this time, no. Kaya medyo nag-aalala sila, lalo na to si Lynette, di niya rin alam kung totoo ba talaga na nagbago na talaga itong si Moira. At niisip nga nila, bakit ako? Ang dami naman dyan. Ngunit itong si Zoe, sinasabi nga niya na please pagbigyan niyo naman si Moira kahit this time lang. Pero ang tanong dyan guys is, eto kayang si Moira is totoong nagbago na? O baka naman nagbago lang siya ng strategy, kunwari mabait, yung pala nagbabait-baitan para makalabas siya at para nga makaganti na rin dito nga sa mga tanyag. Kasi ayun naman talaga yung plano niya, no, noon nung siyasaktan siya na gusto kong makalabas para gantihan tong si Lynette, lalo na tong si Giselle. Or talaga bang nagbago na itong si Moira? At ito kayang si Carlos, kailang kaya mabubuking sa totoong relasyon nila ni Irene at itong si Lynette? Ano kayang gagawin niya para maprotektahan sarili niya laban dito kay Moira? And yes guys, salamat sa panonood nyo sa aking channel, sa inyong pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat palagi. Bye bye.